Vince, nak, tumama ako sa loto. Mayaman na tayo. Talaga po, tay? Oo, nak, mayaman na tayo. Mayaman na po tayo? Nak, ha? Huwag kang maingay. Si Enad, pre. Siguro nga si Enad yung tumama sa loto. Pero kung si Enad man yun, siguro babalikan niya tayo dito. Dahil kaibigan niya tayo. Diyan mo na lang i-park. Antayin mo na lang kami dito ng anak ko. Sige po, boss. Vince, anak. Tara na. Tara po, tay. Nak, ano kaya masasabi sa atin ngayon ng mga kapitbahay natin? Kaya nga po, tay. Tara, puntahan natin sila. Tara po. Mga pre, halos isang buwan na rin ano. Simula nung umalis dito sa Enad, hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Kaya nga, Sip eh. Kamusta na kaya yun? Uy, mga pre, parang si Enad dun, oh. Tsaka si Vince. Oo nga ano, si Enad yan, tsaka yung anak niya. Tay, ito yung bahay natin dati, oh. Kaya mo na yan, anak. Huwag mo nang tignan yan. Ayoko nang bumalik sa bahay na yan. Tay, kahit pa paano, marami pa rin tayong alaala dyan. Tama ka, Vince, anak. Marami tayong alaala dyan. Alaala ng kahirapan. Ayoko nang balikan. Kaya tara na. Hayaan mo na yan. Tara po, tay. Puntahan na po natin sila. Tara. Ano mga pre? Kamusta kayo rito? Ito Nad, okay lang. Nad, mukha sensado ka na. Ang gaganda ng suot niyo ah. Nad, totoo ba yung balita dito sa lugar natin? Na ikaw daw yung tumama sa loto? Tama kayo. Ako nga yung tumama sa loto. Kaya hindi na kami maghihirap ng anak ko. At lahat, kayang-kaya na naming bilhin. Swerte mo naman, Nad. Ang yaman-yaman mo na. Baka naman maambulan mo kami. Kaibigan mo naman kami. Oo nga, Nad. Baka naman. Pasensya na kayo ah. Pumunta kami dito ng anak ko para magbayad ng utang sa inyo. Hindi para mamalato. Isko, Nico, di ba may utang ko sa inyo? O ito 1,000. Paghatian nyo. Sa inyo na rin yung sukli. Joseph, di ba may nahiram ako sa inyo 1,000? Gagawin ko ng 2,000 para wala kang masabi. Tsaka siya nga pala, kung naiinggit kayo sa akin dahil mayaman na kami ng anak ko, magtrabaho kayo. Para naman umasenso yung mga buhay nyo. Hindi yung puro tambay ang ginagawa nyo. Grabe ka naman kung magsalita, Nad. Parang hindi mo naman kaibigan yung mga pinagsasalitaan mo. Yumaman ka lang, naging masama na yung ugali mo. Oo nga, Nad. Ang sama na ugali mo. Ganun ba? O sige, sabihin na nga natin kaibigan ko kayo. Pero noon yun, nung mahirap pa ako, at ngayon mayaman na ako, wala na akong pakialam sa inyo. Baka nga pirahan nyo pa ako eh. Kaya anak, tara na. Umuwi na tayo. Mahirap na, baka dumami pa tao. Manghipan ng barato. Sige po, tay. Tara po. Tara. Grabe naman kung magsalita sa Enad. Yumaman lang, naging masama na yung ugali. Sana lang, hindi siya bumalik sa pagiging mahirap. Dahil kapag nangyari yung araw na yun, baka wala nang tumulong sa kanya. Kaya nga, Sip eh. Mga pre, ang laki na ng pinagbago na Enad, ano? Hindi ko akalain na magiging masama yung ugali niya dahil lang sa pera. Kaya nga eh. Pati kami nagulat sa inasal niya kagabi. Ano kaya nangyari kay Enad? Naging mabuting kaibigan naman tayo para sa kanya. Pero simula nung nagkapera siya, nag-iba na yung ugali niya. Tingin ko mga tol, hindi yung pera ang nagpabago sa kanya. Nilabas lang ng pera, yung tunay na ugali ni Enad. Siguro nga, Sip. Tama ka dyan. Eh, Sep, di ba kaibigan ni Enchong si Vince? Nagkita na ba sila? Hindi ko alam eh. Baka hindi pa. Wala pa namang kinikwento sa akin yung anak ko eh. Sana, Sip, hindi makuha ni Vince yung ugali ng tatay niya. Sana nga tol. Paano, Sep? Dito muna ako, uwi na ako. Isko, sabay na ako sa'yo. Tara, Sip, dito na kami ha. Uy, sabay na rin ako sa inyo. Uwi na rin ako. tara. Si Vince to. Ba't kaya niya ako pinapapunta sa Montevilla? Mapunta na. Tay, papaalam po sana ako pupunta ng Montevilla. Sige anak, basta huwag ka magpapagabi ha. Opo tay, maraming salamat po. Una na po ako. Sige. Asa kaya si Vince?
Sabi niya, nandito lang daw siya eh. Tagal naman niya yung Chong. Uy, ayun! Chong! Nandito ako! Uy, Vince! Nandiyan ka lang pala! Uy, Vince! Chong, ang tagal mo naman. Kanina pa ako dito. Pasensya na, Vince. Di ko naman alam kung saan ka dito sa Montevilla eh. Hinahanap pa kita. Ah, ganun ba? Di ko ba nasabi? Pasensya na rin ha. Okay lang yan. Siya nga pala, bakit mo ba ako pinapunta rito? Wala naman. Di mo ba napapansin tong bago kong motor? NMAX. Tsaka itong cellphone ko, iPhone 15 Pro Max. Binigay sa akin ito ng tatay ko. Wow naman, Vince. Swerte mo talaga. Ang yaman niya na. Okay, ito, ang ganda. Pwede ba matesting, Vince? Uy, Chong! Huwag mo nga hawakan yung motor ko. Mamaya magasgasan yan eh. Tsaka bawal to ipairam. Ako lang pwedeng gumamit nito. Ang damot mo naman, Vince. Ba't mo ba ako pinapunta rito? Para inggitin mo lang ako? Pinapunta kita dito para ipakita sa itong mga binili sa akin ng tatay ko. Hindi para ipairam. Kung gusto mo ng mga ganito, papabili ka sa tatay mo. Yabang mo naman, Vince. Di ka naman dating ganyan eh. Lumamang ka lang, lumaki na yung ulo mo. Diyan ka na nga. Inggit ka lang, kaya mo nasasabi sa akin yan. Oh, Enchong ano? Ano nangyari sa'yo? Ba't parang nakasimangot ka? Eh, tay, nagkita kasi kami ni Vince sa Montevilla eh. Oh, ayun naman pala eh. Nagkita na kayo ng kaibigan mo eh. Ba't parang malungkot ka pa? Eh, tay, pinapunta niya lang ako doon para iabang yung cellphone saka yung motor na binigay sa kanya ng tatay niya. Anong ba anak? Pagpasensyahan mo na yung kaibigan mo. Baka na-impluensyahan lang siya ng tatay niya. Alam ko, mabait na bata yun si Vince. Kaya nga po, tay. Uy, parang Isko, anong ginagawa mo dito? Wala ka bang pasok? Oo pre, wala akong pasok. Day off ko ngayon eh. Alam mo pre, namang problema na nga ako eh. Kulang na kasi yung pera ko sa pambudget araw-araw. Ang hirap talaga kumita ng pera ngayon. Oo nga pre, lagi nilang kapos. Buti na lang may minimum wage, tax exemption. Oo nga pre, ang laking tulong din may exempt ang mga kapwa natin manggagawa sa ibang mga tax liabilities. Kaya nga pre, salamat kay Senator Bong Revilla. Dahil isa lang yan sa mga batas na naiakda niya, kabilang na sa 343 na panukalang naging batas na napakikinabangan natin ngayon. Kaya nga, hindi lang talaga action sa pelikula si Idol. Action na sa Senado, pati na rin sa totoong buhay. Uy, mga pre, nabalitaan nyo na ba? Bibisita daw ulit dito sa Enad eh. Sigurado ako, magyayabang na naman yun. Wala na, Nico. Malamang, ganun talaga gagawin nun. Kasi nilamon na siya ng pera niya. Alam mo, Sep, pag ganyan siya ng ganyan, mawawalan siya ng kaibigan. Nico, naging ganun man sa Enad. Huwag natin siyang talikuran bilang kaibigan. Naging masama man ang ugali niya. Isipin niyo pa rin na naging kaibigan natin siya. Tama ka, Sep. Kailangan niya tayo. Lalo na ngayon. Dahil baka nasisilaw na siya. At hindi niya na alam yung ginagawa niya. Dahil marami na siyang pera. Tama ka dyan, pre. O, Nico, akala ko ba pupunta sa Enad? Ba't parang wala pa? Hindi ko rin alam, Sep eh. Eh, yung bali-balita sa atin eh. Sabi, pupunta raw. Uy mga pre, ayun si Enad oh. Kasama yung anak niya. Oh, Oo nga, ano. Tara, lapitan natin. Tara. Uy, parang Enad. Nakapasyal ka. Saan ka pupunta? Asep, pupuntahan ko sana kayo eh. Meron kasi kung nabiling bagong sasakyan. Papakita ko sana sa inyo. Tsaka siya nga pala, bukas, may pupuntahan akong property. At pagka nagustuhan ko yun, baka bilhin ko na rin yan. Kaya kung ako sa inyo, magsipag din kayo. Para makabili rin kayo ng mga nabibili ko ngayon. Alam mo, Nad, hindi naman dahil sa pagsisipag mo kaya kayo maman eh. Talagang sinuwerte ka lang. Nico, hayaan mo na. Nad, payong kaibigan lang. Ingatan mo yung pera mo. Hindi kung ano yung binibili mo. Baka mamaya, maloko ka. Mawala yung yaman mo at bumalik ka sa hirap. Ano ko ba, Sep? Bakit mo ba sinasabi sa akin yan? Ikaw pa talagang mahirap nagpayo sa akin ng ganyan ah. Para malaman mo, hindi na ako babalik sa pagiging mahirap. Saka isa pa, alam ko naman na naiinggit lang kayo kaya yung sinasabi sa akin yan eh. Tara na nga, anak. Tara po, tay. Ikaw ang bahala, Nad. Basta ako, nagpayo lang ako sa'yo.